Dahil sa mainit na panahon ngayon, usong-uso ang mga fungal infections. Kung mapapansin natin, marami sa atin ang pinagpapawisan sa ngayon. At yan ang gustong-gusto ng mga fungus sa masang kapaligiran, moisture, katulad ng ating balat. Kaya yan ang ating pag-uusapan ngayon. Fungi ay sa Tagalog ay tinatawag itong amag. Ito ay microorganisms na binubuo ng mga yeast at molds. So, yung ating mga nakikitang yeast ng pangtinapay ay kasama yan sa fungi, yung ginagamit para umalsa yung tinapay. Mga mushrooms na ating kinakain, taingang daga, ay sila ay lahat ay under ng fungi. Sila ay makikita kahit saan dahil marami sa mga fungi ay nakakatulong naman sa mga tao. May mga benefits na naibibigay tulad na lang ng mushrooms bilang pagkain natin. At ang ilan sa kanila ay nagiging dahilan upang magkasakit naman ang mga tao. So ano nga ba ang mga sakit na may kinalaman sa fungi? Maraming sakit tulad ng hika, allergies, rashes, and other infections ng balat at kuko ay galing sa fungi. Sakit sa baga, minsan akala natin ito ay flu lang o kaya ay tuberculosis, pero yung pala dahil sa amag. At meron din tayong mga infeksyon sa dugo na galing sa mga fungus. Iba ay nagkakaroon ng meningitis o umaakyat sa brain ang mga fungi na ito. So, ano ang mga common fungal diseases? Una ay yung kuko, fungal nail infections or onychomycosis kung tawagin namin sa medical term. Ito ay impeksyon ng mga kuko sa paa at sa kamay. Meron din tayong mga candida infections na matatagpuan sa bibig, sa lalamunan, kaya nagkakaroon na parang mga singaw sa bibig. At meron din tayong isa pang common fungal disease na tinatawag na ringworm, mga alipunga. Kung makikita natin yan, pabilog talaga kaya tinawag na ringworm. Mapula siya. Ang isa pang common ay ang vaginal candidiasis. Ito ay galing din sa Candida species na nakikita sa mga kababaihan na nagkakaroon na tawag na vaginal yeast infection. Usually, nagkakaroon sila ng mga discharge, white cheese material yung itsura na napakakati nito. So, puntahan natin ang fungal nail infection. Ang itsura ng fungal nail infection ay parang matatanggal na halos ang iyong kuko mula sa pagkakakabit niya sa iyong daliri. Minsan mayroong makirot at makapapansin nyo may discoloration. Usually nagiging yellowish ang kulay na nagkakrak siya at mukhang kumakapal. Usually kapag ang mga taong mayroong onychomycosis o fungal nail infections ay nagsimula munang magkaroon ng athlete's foot or yung tinea pedis kung tawagin namin o kaya ay sa Tagalog ay alipunga dahil sa mga pawis sa paa na nakukulob o kaya na matagal na nabababad sa tubig ang kanilang mga paa at hindi natutuyo. Tandaan natin na ang fungus ay gusto palagi ay sa mabasa-basang lugar at saka environment. Mataas ang moisture na environment. Sino nga ba ang nagkakaroon ng fungal nail infections? Ang kalimitan ng mga nagkakaroon nito ay yung mga nagkaroon ng nail injury or foot deformity. Yung mga nagkaroon ng trauma sa paa. Pangalawa ay yung mga may diabetes kasi alam natin na kapag diabetic ay prone sa mga fungal infections. At isa pa ay immunocompromised sila. At ang mga mayroong varicose veins or venous insufficiency, sila rin ay prone na magkaroon ng fungal nail infections. Bakit? Kasi may bara ang kanilang mga ugat sa paa. At hindi lamang sa legs, kundi pwede rin ang kanilang mga braso. So, kasama rin siya, kaya yung mga kamay ay nagkakaroon ng fungal infections. So, yung mga may fungal skin infections din. Kasi, imagine niyo kapag kinamot yung, halimbawa, sa braso, nagkaroon ng
fungal infection or ringworm, ay pupunta sa kuko yung amag na ito. Paano gamutin ang fungal nail infections? Unang-una, kapag kayo ay nagpapa-pedicure, make it sure na wag pong masyadong magkakaroon ng push na para tanggalin ang mga cuticles. Kasi itong cuticles na ito ay protection natin sa ating kuko. Ay mayroon tayong mga gamot na binibigay upang inumin. Ito ay tinatawag na pulse treatment. Ibig sabihin po ay may number of days iinumin at uulitin ulit after a month ng pag-inom ng gamot na ito. So, pulse treatment po ang tawag doon. At pangatlo ay kapag sa severe cases, ay kung kailangan na pong tanggalin talaga ang kuko, ay ginagawa po natin to through opera po. So, tatanggalin siya. Huwag kayong matakot kasi may anesthesia naman yan. Ang paggagamot po ng fungal nail infection ay matagalan po. Talagang aabutin po siya ng ilang buwan. Kalimitan nga ay sinasabi nga namin 6 months na merong pulse treatment or iniinom na gamot para sa inyong kuko. At minsan meron pa rin tayong binibigay na mga pamahid pa rin na apektado yung balat at sa kuko. So may mga ina-apply pa rin po tayo dyan. Paano natin iiwasan naman magkaroon ng fungal nail infection? Panatilihing malinis ang mga kamay at paa, at kapag tapos maligo kung kailangan kayo ay magmemedyas, make it sure po na natuyo ang mga pagitan ng bawat daliri ng paa. Tuyong-tuyo na bago po magsuot ng medyas. At kapag naman po nagpapawis ang inyong mga paa, ay tanggalin ang medyas at hayaang matuyo muna ang inyong paa at magsuot ulit ng panibagong medyas. Huwag pong gagamitin yung mga natuyo ng or nabasa na ng pawis tapos patutuyuin lamang tapos gagamitin ulit. Hindi na po, kailangan ay bago na ulit na medyas. At panatiliin inis at maigsi ang mga kuko. Kasi nga, 'di ba, kapag nagkamot, namamahay diyan ang mga fungus, ang bakterya, at kung ano-ano pa. At huwag maglalakad ng walang sapin sa paa or wala pong mga tsinelas, lalo na sa mga basang lugar tulad ng locker rooms or public showers. Kasi nga, baka makakuha po ng fungus. And kung kayo ay meron namang nail clippers, kailangan ay personalized. Kanya-kanya po. Kaya nga sa mga nail salon ay ito ay kanilang nililinis maigi at ini-sterilize pa. Yan po ang ating mga preventions or mga tips para wag magkaroon ng fungal nail infection.